bakasyon. Inimbitahan ako ni Sonia na mag-lunch sa kanila. Gusto maging kaakit-akit kay Raymond. Oh my, you're unstoppable, Kaz. Pero wag to. Too much. Too much ba? Pa-grocery mo lang yan, Kaz. I know. Ay, gusto mo to para pa-sweet? Ay, tamis mo dyan. Hindi, wag. Ito, anak. Gustutin ko. Libby. Mom, anak, kailangan natin bumili ng dress para sa'yo para bukas. Mom, you have to know about this. Tungkol kay Tita Leilani. Bakit? Ano tungkol kay Leilani? May nag-message kasi kay Xavier. Unknown number, pero parang si Tita Leilani. Hindi ba comatose na yung babaeng yan? Paano siya magme-message kay Xavier? Hindi ko rin alam. Pero bakit gising na siya? Oh my. Eh, paano kayo nakakasiguro na si Leilani nga yun? Oo nga, may pruweba ba? Hindi, naisip lang kasi namin na bakit may magbabother na i-message si Xavier para i-assure siya. So probably it's his mom talaga. Oh my God. So, buhay nga. Gising na. Ano pa sinabi niya kay Xavier? Wala na. Sinabi ba niya kung nasan siya? Sinabi ba niya yun kay Xavier? Sinabi ba niya sa'yo yun? Well, Janay, i-contact ni Xavier yung number. Pero it's no longer available. Pero ang sabi din sa message, lumayo si Tita Leilani para hindi na madami si Xavier sa gulo. And then, hindi na muna siya babalik. Hindi na muna siya magpapakita hanggat may danger sa life nila. So, natakot. Nagtago. That's good. I mean, that's good dahil kahit sa kalagayan niya, iniisip niya pa rin si Xavier. Ganun talaga kami mga mami, gagawin namin ang lahat para sa anak namin. Sana nga po okay talaga si Tita Leilani. Oo, anak. Pero anak, ngayon na close na kayo ni Xavier ulit. Subaybayan mo siya. Baka in time, sa kanya pa natin malaman kung nasan si Leilani. And then what, Mom? Mahalaga na malaman natin kung ano ang kalagayan ni Leilani dahil siya ang susi sa kaso ni Charlene. Siya ang magiging daan para tuloy ang hindi makalaya sa kulungan ng walang kwenta mong nanay-nanayan. Masarap ang mga pinaluto ko for lunch. Lahat paborito mo. Nahirapan nga po akong lutuin lahat. Aba, ang dami ha, parang may papiesta. Nagre-reklamo ka. Ay, naku naman ma'am, hindi po. Ang saya-saya ko nga eh. Look at my face ha. Salamat sa pag-imbita mo sa akin, tita. Naku, wala yun. Masanay ka na dito. Malay mo, in the near future, dito ka na rin tumira for good. Kunuan? Wala kang gagawin sa kusina. Oo nga po. Babalik muna po ako sa kusina. Bye-bye. Morning, sir. Oh, Raymond. I'm sorry, I have to go. Why? May lunch pa tayo later, remember? Yeah, I need to pick up Charlene. Bakit? Nakausap ko si Mimi. Na-approve na yung bail ni Charlene. She's getting out of jail. What? I have to go. Bye-bye. Ka naman lungkot. Saya naman ako para kay Ma'am Charlene. Pero nalulungkot din ako. Siyempre, mamimiss ko yung samahan namin dito. Kaya mo, paglabas mo dito, magkikita ulit kayo. Salamat Saan? sa effort na laging bumisita dito. Kaibigan mo ako. Saka, bilib ako sa tapang mo, Princess. Parang lahat kaya mo harapin. Iniisip ko na lang na balang araw, magkaka-justice din. Princess. Princess. Ate, Mimi! akin natulungan na kita dyan. Salamat.
Adrian. Congratulations, Charlene. Pansamantala kang makakalaya because of bail. Pero I will make sure na makakalaya ka na talaga. I will pursue the dismissal of your case na wala na si Leilani at nagkatato. What do you mean? Kinontak mismo ng Leilani, anak niya si Xavier. Si Xavier nagpadala sa akin ng message para sabing to help your case. Oh, nasaan raw si Leilani? Yun lang, tatago siya ngayon dahil tatakot siya na baka madamay ang anak niya. Sinabi ba niya sa anak niya kung sinong totoong nanakit sa kanya? Hindi na makontak ni Xavier si Leilani. Ang alam na ni Xavier, safe ang mami niya. Ate, ang importante ngayon, malaki na yung chance na madidismiss na yung case mo laban sa'yo. Okay? Gusto ko magpasalamat sa'yo. Hindi lang ako abogado, makaibigan mo rin ako. Kasi importante sa makitang malaya. Maraming salamat talaga. Raymond? Meron po ako mga tinapay dito, bigay po ng mga kaibigan ko. Gusto niyo po ba? Bakit ka ganyan? Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa inyo ni Charlene? Kasi alam ko po na mabuting tao rin po kayo. Alam mo, nakikita ko sarili ko kay Charlene bilang ina. Sa'yo, nakikita ko anak ko. Tungkol kay Princess, nililigawan mo ba siya? Magkaibigan kami. Naging napakalagang tao na ni Princess sa buhay ko. Ano, mahal mo nga ba siya o kaibigan lang? So ano? Okay na kayo ulit ni Princess? Mukhang nakabalik ka na galing impyerno. Nakabalik na ako sa buhay ng pamilya ko at sa loob ng pamamahay ko. Pamamahay din to ni Sonia. Hindi lang gulo ang dala ko. Bagyo. Kaya huwag ka sana masalantas sa tindi ng hagupit ko. Huwag kayong kikilos! Sino ka nung kailangan mo sa amin? May nangyari bang totoo? Na kidnapping? Bakit ganyan yung mga tanong mo? Eh kung ito yung patayin ko, Wag! Walang nangyaring kidnapping! It was just a prank gone wrong!